Ligtas ang 40 Pilipinong sakay ng 2 barkong inatake ng Iran sa Strait of Hormuz. Kinumpirma yan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro batay sa ulat ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak sa Pangulo. 21 ang mga tripulanteng Pinoy na nasa MV Every Lovely habang 19 ang nasa Panama Flag oil tanker na Kiku. Nasa maayos na silang kalagayan at nananatili namang seaworthy o pwede pang maglayag ang mga inataking barko. Inaasahang makakarating ang MV Ever Lovely sa Singapore sa July 5. May isa pang Panama Flag tanker na inatake sa Strait of Hormuz. Ito ang oil tanker na may pangalang Kiku at lula nito ang 19 Filipino crew. Nakikipag-ugnayan ang mga otoridad sa mga Filipino crew kung sakaling kailangan nila ang onboard psychosocial assistance. Mga kapuso, tumaas ang tsansang maging bagyo ng low-pressure area na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli ang namataan ni 100 at 65 kilometros hilagan-silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Kapag naging bagyo ang LPA, papangalan nitong Henry. Oras na mangyari yan, ayon sa Pag-asa, magtataas agad ng tropical cyclone wind signal sa Bicol Region at ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. Pero ngayon pa lamang, nagpapaulan na ito sa Timog Luzon at Visayas. Inaasahang mararamdaman din ang epekto ng low-pressure area sa Metro Manila. Simula mamayang madaling araw, nakaka-apekto rin ang southwest monsoon o yung habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas, uulanin na ang Bicol Region, gayon din ang ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. Pagsapit ng hapon, mas maraming lugar ang makakaranas ng mabigat hanggang matinding pag-ulan. Posible rin ang torrential o yung napakatinding bugos ng ulan, lalo na ilang bahagi ng Romblon Island. Sa Visayas naman, asahan ang maulang umaga sa hilagang bahagi ng Panay Island at ilang bahagi ng Samar at Leyte provinces. Mataas ang tsansang magpatuloy ang pag-ulan sa Panay Island sa tanghali hanggang hapon at posible ring makaranas ng malakas na ulan sa Negros Island Region at Cebu Province. Sa Mindanao, posibleng mag-umpisa sa tanghali ang mga pag-ulan at may tsansa ring tumagal hanggang hapon. Posible pong makaranas ng hanggang torrential rain sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. Kaya ingat po sa baha at landslide. Asahan din ang maulang hapon at gabi sa Metro Manila bukas, kaya huwag pong kakalimutang magdala ng mga panangga sa ulan. Umulan na nga kanina bago ang inaasahang epekto sa Metro Manila ng low pressure area na may tsansang maging bagyo. Nagpabahayan agad at hanggang dibdib pa ang tubig sa ilang lugar. Nakatutok si Mark Salazar. Bago mag-alas 2 ng hapon, bumuhos ang malakas na ulang dala ng thunderstorm sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ang ganitong gulatan ng kalaban ng riders na nagkukumahog humanap ng masisilungan. Naging peligroso sa ilang kalsada sa Quezon City dahil sa poor visibility. Wala pang 30 minutos ng pag-ulan, pumasok na ang reports ng mga flooding sa Quezon City. Nag-lock ang traffic sa crossing ng Quezon Avenue at EDSA. Nagbaha kasi sa Elliptical Road at East Avenue na gutter deep, kaya ang tukod ng trapiko umabot hanggang EDSA. Pero kung gaano kabilis tumaas ang tubig, ganun din kabilis humupa. Hindi na bago sa mga taga-barangay Quirino 2C ang problema ng baha. Pag ramdam na po namin yung ulan po na malakas po talaga, nag-aakyat na ako automatic po ng ano. Opo, sanay na po. 13 years na po. Sanay na sa baha pero hindi ibig sabihin okay lang din sa kanila ang pagbaha ng basura ng iba papunta sa lugar nila. Ang mga basura, papunta lahat sa amin dito eh. Kanina may lumutang na aso eh, patay eh. Oo nga, pero hindi nyo basura eh, no? Hindi namin basura yung tsaka meron talagang nagtatapon. May mga nakakakita. Pagka po nagbabaha na, sasabayan nila yung tapon. Dapat hindi. Catch basin talaga ang lugar nila pero kung tama daw ang disenyo ng kanilang drainage system, hindi naman daw siguro sila babahain ng dahil lang sa thunderstorm. Kasi yung kasi yung volume ng tubig malakas. Tapos yung papasukan mo maliit lang na ano. So ang tendency niyan maapot. Tapos dito kasi catch basin tong area na to eh. Kaya dito lahat ng ng tubig. Dapat talaga mas malaking daluyan ng tubig sa ilalim papapunta sa may creek. Ang laki ng culvert
Liit lang ho yan. Yan o. Oo, hindi kaya yan eh. Ibig sabihin na pupuno ito ang umaapaw? Yan, umaapaw ho yan. Oo, hanggang dyan, sa may pader na yan. Pag apaw na yan, wala na, puno na yung ditong creek. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Isa pang paaralan sa Leyte ang nakatanggap na naman ng banta tungkol sa posibleng karahasan. Nakatutok si Nico Sereno mula sa GMA Regional TV. Ganito kahaba ang pila sa inspeksyon ng mga bag ng mga papasok sa Palo National High School sa Leyte. Kahit tumutulong na ang mga tanod sa gwardya. Mahigpit na nagbabantay rin ang mga pulis dahil sa ipinost na banta nitong Biyernes na may mangyayaring karahasan sa paaralan. Iniimbestigahan yan ng mga otoridad. I advise the learners and anybody to be responsible in posting. Dapat hindi nila gagawing biro, kasi every action there is a consequence. Ayon sa DepEd Eastern Visayas, ilang paaralan pa ang nakatanggap ng banta na sineseryoso at agad bine-verify. Nagpapatulong na rin sila sa mga lokal na opisyal para mabantayan ang mga paaralan. The Department of Education cannot provide fencing to all our schools, so we need help from our stakeholders, CCTV cameras as well, and even provision of guidance counselors or other mga psychiatrists na mga pwede magtulong. Ayon sa Kapitolyo, nadagdagan ang mga request para sa mga gwardya at dagdag bakod. Lalo't may nauna ng pamamaril sa Tacloban City sa Leyte ng 2 estudyante na ikinasawi ng 3 nilang kaeskwela. Panawagan ng gobernador na magtulungan ang lahat. The heaviest influence right now that did not exist 30 years ago is really the internet, social media. What do we do? My suggestion is have a full course in grade school to talk about what social media is all about and the dangers and the benefits. Kaugnay ng naunang insidente, nagpapatulong ang pamilya ng napaslang na si Ayesa Nicole Dazo na makasuhan din ang 14-year-old shooter. Kahit sir, 14 years old kasi nakamatay siya, dapat ikulong para makaranas siya kung ano ang nararamdaman ng nandun sa loob ng kulungan. Tumata pa niyan, Doro. Anak ko pati ang pangarap. Tapos nilalagin sugad. Tapos nire paguliam ako ko. Nati pagpakuan nga makonsensya ko nila nga yung buhat na iyo. Pwede na magpapreod ka mo ko dito. Nakukulangan din sila sa pagdadalhan sa mga namaril. Nakabaril, tapos ganun-ganun lang, ay kukumport pa nila. Ay makulong talaga yung 14 years old. Hindi lang sa DSWD. Ilagay nila sa detention, sa pulis. Bukas nakatakdang ilibing si Chris Lawrence Fabian. Sa Miyerkules naman, ang libing ni Dazo. At sa Huwebes, dadalhin sa kanyang huling hantungan ang mga labi ni Joyan C. Separa. Mula sa GMA Regional TV, Nico Sereno, nakatutok 24 oras. Sinampahan na ng patong-patong na reklamo ang 3 arestadong suspect na nakabarilan ng pulisya sa North Luzon Expressway sa Bukawe Toll Gate noong Biyernes. Matatandaang nagkaroon ng engkwentro nang sinubukang arestuin ng mga pulis sa mga miyembro ng umano'y robbery hold-up group. Sangkot umano sila sa serye ng pagnanakaw sa ilang lugar sa Pampanga, Tarlac at Batangas. Nakaharap ang mga suspect sa kasong frustrated murder, direct assault at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Bukod sa mga baril at granada, nakuha na rin daw ang mga suspect ng 7 sachet ng hinihinalang droga. Mga kapuso, nagpatulong na sa inyong kapuso action man ang motoristang nawalan ng plaka ng motorsiklo noong 2019. Magpi-7 taon na pero hindi pa rin naibibigay ng LTO, Land Transportation Office, ang duplicate copy ng plaka. Yan ang aming inaksyonan. Nobyembre 2019 pa kumuha ng kapalit na plaka ng motorsiklo si Maricel sa District Office ng Land Transportation Office o LTO sa May Kawayang, Bulacan. Makaraang mawala ito sa parehong buwan
Pero magpipitong taon na, wala pa rin siyang nakukuhang plaka. Nawala po yung plaka namin sa isang grocery. November 19, 2019, nag-apply na kami ng affidavit at floss and then nagpunta kami ng LTO May Kawayan para dun sa replacement. Nag-intay kami ng replacement, so dahil nga, di ba, maraming news na meron silang mga backlog na mga plaka. Ano ho yung inyong pangamba? Ang gamit namin is temporary plate lang eh. So, ang laki ng chance na pwede kaming mahuli. Dahil from Bulacan kami, hindi namin siya magamit. Paluwas ng Manila, sobrang hassle po talaga. Na instead na makamotor kami pagluwas, kailangan pa namin mag-commute. Dahil hindi namin siya magamit. Sinubukan na raw ni Maricel na i-track ang release ng kanyang plaka sa LTO Plate Tracker Online Hunyo ng nakaraang taon. Pero nahanap na nila yung plaka. So binigyan na kami ng option dun sa portal. By July 1, nag-apply na ako ng delivery. Nagbayad na ako after a month. Lumabas doon is, we found your plate. Expecting po ako noon na madideliver na yung plaka namin. Pero kahit anong follow-up namin, ganun pa din. iisa lang daw ang daing ni Maricel sa pamunuan ng LTO. For sure, marami pang kagaya namin na may ganitong kaso. Sana ma-actionan kagad na ma-process. Dumulog ang inyong kapuso action man sa LTO. Paliwanag nila, nagkaroon sila ng backlog. Pagdating sa release ng mga plaka noong 2019, parehong taon na kumuha ng duplicate copy ng plaka si Maricel. Aminado rin sila na nagkaproblema rin ng LTO Plate Tracker na patuloy nilang inaayos at pinagbubuti. Natagalan pa na maproseso ang release ng plaka dahil nakita sa kanilang record na hindi updated ang renewal ng Certificate of Registration ng motorsiklo ni Maricel. Sa ngayon na-update na ang record ng motorsiklo at nakuha na rin ang duplicate copy ng plaka. Thank you po kasi nakuha na namin yung plaka namin. Finally, after 7 years, natulungan niyo kami na makuha yung plaka namin. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. May panawagan ang mga magulang ng 3 batang nalunod sa hukay sa baybayin ng Laguna Lake sa Santa Rosa, Laguna. Sana nila ay matambakan ang hukay at may ayos ang lugar para hindi na maulit ang insidente. Nitong Huwebes nang malaglag sa malalim na hukay ang mga batang edad 3, 7 at 12 na nangunguha noon ng shells. Nakikipag-ugnayan na ang barangay sa naghukay para masolusyonan ang problema. Abiso sa mga motorista, may hahabol na oil price hike bago matapos po ang buwan. Piso at 65 sentimo ang dagdag sa presyo kada litro ng gasolina. 84 na sentimo naman ang itataas ng diesel. May taas presyo rin sa kerosene na piso at 22 sentimo kada litro. Bahagyang mas mababa naman ang oil price hike ng kumpanyang Unioil. Piso at 60 sentimo yan sa gasolina at 80 sentimo sa diesel. Wala pang anunsyo ang ibang kumpanya ng langis. Naghain ng reklamo sa Games and Amusement Board ang ina at manager ni Eman Baco sa Pacquiao laban sa boksingerong si Rodelyn Perez. Dahil yan sa ilan umanong rabbit punches na iligal sa professional boxing. Nakatutok si Aubrey Carampel. Wagi via majority decision si Rodelyn Perez laban kay Eman Baco sa Pacquiao, anak ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Pero kini-question ng kampo ni Eman ang labang yan sa Philippine Boxing Federation Youth Lightweight Championship nitong June 21. Nitong Biyernes, naghain ng reklamo sa Games and Amusements Board o GAB ang ina at tumatayong manager ni Eman na si Joanna Rose Baco sa Dino laban kay Perez at sa referee na si Gerald Gomeldan. Sabi ni Dino, dahil ito sa anyay paulit-ulit na rabbit punches ni Perez kay Eman sa kanyang bato. Pero wala nilang warning o penalty ang referee. Ang rabbit punch ay pagsuntok sa likurang bahagi ng ulo na ipinagbabawal sa professional boxing. Normal sa nagkakainitan na fighters yung magkasakitan o sabihin na po natin rabbit punch, pero yung hindi po intentional. Kasi yung kay Eman po, yung ginawa kay Eman, intentional kasi paulit-ulit po. Hindi nilalayong ma-disqualify si Perez o baliktarin ang resulta ng laban. Hindi na po ito usaping talo kami o panalo kami. Ang pinaka-concern ko po dito is yung
health ni Eman. Pina-CT scan anya si Eman at naghihintay ng resulta. Nung time po na yun, ma'am, nung fight na yun, sabi niya, nagka-cramps yung katawan niya, galing sa paa, pataas, yung body niya, nagka-cramp. May effect sa kanya yung time na yun. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa Diyos ba na natapos niya pa yung A-trans, ma'am, na hindi man lang siya na-KO, yung natutulog o ano ba. Sabi ni Dino, ayaw maghain ni Eman ng reklamo. Pero bilang ina at manager, naniwala siyang kailangan niyang gumawa ng aksyon, hindi lang para sa anak, kundi para rin anya sa kaligtasan ng ibang boksingero. Pinagdadasal ko na lang po na maging maayos ang lahat, tsaka desisyon din naman po ito ng mama ko, so respeto ko po ito, tsaka support na lang din po ako sa ng mama ko. Sinusubukan naming kunan ng pahayag si Perez pero wala pa siyang tugon sa mensaheng ipinadala namin. Sa isang Facebook post ni Perez itong Sabado, wala siyang pinangalanan pero sabi niya, kung hindi marunong tumanggap ng pagkatalo, huwag na lang magboxing. May nauna rin siyang post na nakaka-discourage magboxing. Sinusubukan din ng GMA News na makuha ang panig ng Games and Amusements Board at ni Tomelda. Aubrey Carampel, Nakatutok, 24 Oras. Kinumpirma ng Games and Amusements Board or GAB ang inihaing kaso ng kampo ni Eman Baco sa Pacquiao laban sa nakalabang boksingero na si Rodelyn Perez noong June 21. Sa ngayon ay hinihingan nila ng komento ang parehong kampo. Yan ay para mabigyan ang parehong panig ng due process at oportunidad na marinig. Pangako ng board magiging objective ito sa investigasyon at batay sa panuntunan. Hindi muna magkokomento ang GAB patungkol sa merito ng kaso hanggang sa final resolution nito. Nahuli sa Rizal ang pagtangay ng riding in tandem sa isang nakaparadang motorsiklo. Ang may-ari kumakain lang daw ng masalisihan. Nakatutok si EJ Gomez. Kuha ang CCTV na yan sa Eastwood Drive, Barangay San Isidro Rodriguez, Rizal, pasado alas 8 kagabi. Isang motorsiklo ang lumabas mula sa mga nakaparadang motor sa gilid ng kalsada. Kasunod nito ang isa pang motorsiklo na tila itinutulak. Ang itinutulak na motor, ninakaw pala. Pagmamay-ari ito ng 24 anyos na si Armando. Kumain lang daw sila sa isang restaurant nang mangyari ang insidente. Nakita ko na lang, wala na yung motor ko. As in, paglabas ko ng kainan. Sa isang private residence daw siya nakakuha ng CCTV kung saan nakita ang pagtangay sa kanyang motorsiklo ng dalawang naka-helmet. Nung nakakuha sila ng tiyempo, walang nakatingin sa kanila. Tsaka yun na, bigla na lang sinakain yung motor ko kahit nakalak. Ang gagaling nga nila kasi, yung kinaligot mismo nila talagang nagulat ako kasi nakalak. Imposible mapa-andar yun eh. Umandar pa po tapos yun nga, namatay yung motor. And then siguro sa nung kumuha ng motor, tinulak muna yung motor. Sa kuha ng mga CCTV sa ilang kalsada ng Barangay San Isidro, nakita ang mga tumangay sa motor. Minaneho ng rider na nakasuot ng light-colored long sleeves at pulang helmet ang motorsiklo. Kasunod daw niya ang kasabwat na nakaitim na jacket at nakasuot ng puting helmet. Inireport na ni Armando ang insidente sa mga otoridad. Sa mga nagnakaw, sumuko po sila na panagutan nila yung ginawa nilang pagnanakaw. Patuloy ang backtracking ng pulisya para matunton ang mga tumangay sa motorsiklo. Posible silang maharap sa reklamong theft at paglabag sa New Anti-Kidnapping Act of 2016. EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Pahabol na chikan tayo para updated sa showbiz happening. As an island girl, in-theme rin ang exclusive fan meet ni Shuvi Etrata. Filled with love ang inihandang selebrasyon ng fans para sa kanyang birth month. It's a back-to-back win for women dahil parehong nagwagi bilang Best Actress sina Katrina Halili at Angel Guardian sa 2026 World Class Excellence Japan Awards. Para yan sa pagganap ni Katrina sa Mommy Dearest at ni Angel sa Encantadia Chronicles Sangre. In her mommy era na talaga si Rere Madrid, chillin' along the beach si Rere while flexing her baby bump.